right. Let's go Gilas Pilipinas versus New Zealand. Game day. Excited ako and I think may laban talaga tayo. Excited ako kay Juan Gomez Diliano, no? Ano kaya ang gagawin niya? Pag-uusapan natin ngayon ang expectation kayo. Ano expectation niyo kay JGDL? Let me know sa comment section. Pag-usapan din natin si Justin Baltasar because I feel that his time will come. At pag-usapan din natin, medyo napikon ako dito. No? Napa-English tuloy ako yung content ko before this. In-English ko talaga para maintindihan ng mga media doon sa Australia. Pero pag-usapan natin yan, bakit nga ba parang napikon niya nata si Pau Salud? Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Bago natin pag-usapan itong nandito, una sa lahat, hindi naman tayo napikon. Actually, masaya pa nga tayo dahil Gilas Pilipinas is, I think, mas inspired, no? Mas motivated. Pero saka na natin pag-usapan yung Australia. Mamaya sa dulo, ha? Ito muna, no, yung kaibigan natin sa Sports Talk nag-post ng budots daw panlaban sa Haka. You know what? I'm not against this. Para medyo maging light ang situation. And budots wala naman yung choreography, basta you just look kind of silly just for fun. Why not? Against New Zealand. Pwede nilang gawin yan just for fun. Anyway, just to para hindi masyado uminit ang ulo ko. Okay? Ano sa tingin nyo? Okay ba sa inyo? Hindi, seryoso. Okay sa inyo na parang it's culture din naman of the Philippines eh. Southern Philippines, marami mga Bisaya na ating mga kaibigan. So, by the way, mayong tanghali or gabi or umaga sa inyong tanan dyan sa mga ating mga amigo-amiga sa Bisayaan, guys, no? Jun Marpahado, Bisaya ba? Di ba? Kailangan natin ng import sa budot si Calvin Abueva. Anyway, pag-usapan na natin. Alam ko, the first thing I wanted to say is I am so excited with the dito kay JGDL na kanya pong debut dito sa Window 2. And I support the pick of Tim Con and I appreciated that, no, yung pagpili niya kay JGDL. Although I also love RJ Barrientos. I love the character of RJ Barrientos. But, we gotta do some changes. And still nandiyan na si JGDL. Pwede naman siya subukan muna against New Zealand. And I think he brings a wealth of course, obviously, he's taller than RJ. Like, yan ang pinaka-common na sinasabi ng mga tao. Hindi siya liable sa defense. I'm not saying na liable si RJ, but syempre, mas maganda pag medyo mas matangkad. He can pass, he can shoot, and I think he's very motivated. So I'm looking forward to what he can bring to the table mamaya na yan. So if you're watching this after or before, tell me nga anong update, anong naging performance ni Juan Gomez Diliano. Ako, I expected ko at least, double-digit scoring. I think he will get a chance to kind of take the lead. And yung assist is gonna be really, really good. Ang wish ko lang, ang hope ko kay Juan Gomez Diliano is to take care of the ball well. Now, wag lang mga unforced turnovers and to make the right decision. So, yung turnover at saka yung field goal percentage, sana yan ang medyo maganda sana ipakita niya kasi ano naman siya, efficient siya, 'di ba, sa scoring. So I hope madala niya sa Gilas Pilipinas. And I'm looking forward to see him and watching him. Although I'm not gonna be at the MOA Arena, I'll be in Bohol kasi may trabaho din tayo doon. I will definitely watch it on Pilipinas Live. Speaking of expectation, just wanted to say this. Justin Baltasar, ang daming follower nito ni Justin Baltasar. Ang daming naniniwala dito kay Justin. At isa na ako dyan sa naniniwala kay Justin Baltasar that his time will come. It's inevitable. Kumbaga sabi nga ni Thanos, mangyayari at mangyayari yan. He's tall, he has the skills, and he is needed by the Gilas Pilipinas. And sa mga nagsasabi na bakit hindi siya pinasok, I think it makes sense kung bakit siya muna yung kumbaga tinanggal. Kasi siya yung pinakabago and yung dapat papalitan niya na si QMB kaya siya kinuha, dumating. So, it only makes sense na siya talaga yung matanggal. Siya yung pinakabago. He needs to learn more of the system, pati yung chemistry. So, I guess mas may chemistry yung the rest. So, yun. Yun ang aking nakikita. And plus, dyan naman si Edu, dyan pa si Junmar, si QMB. So,
pwede na, mas matatangkad din. I think 6'7", 6'8" ito si ano, mas matatangkad. So, yun lang. But I think it is bound to happen. If not this window, then the next, Justin Baltasar, more practice, and then he will get his time. So, for Justin Baltasar, people want to see you play. It has been wanting to see you, and I think your time will come sooner rather than later. Okay? So, yan po yung aking masasabi. But let me know, saan siya dapat ipasok? Next window? Sa tingin ko pwede. Lalo na kung we'll see the big man performs for Gilas Pilipinas. Checkin natin because that's basically his opportunity. And pwede rin to mag-wing eh. Yun yung ano tayo eh. Lugi tayo sa size na ganun eh. No? Yung mga wing nila, ang tatangkad eh. So anyway, and the last thing that I want to say, hindi ko napapainitin yung ulo ko. But kung hindi nyo pa nakikita, nag-English ako dun sa aking opinion reaction dito sa mga sa Fox Sports Basketball commentary. Na minention pa nila si Pacquiao eh. Sa Pauka Sports, mahilig idol si Pacquiao eh. Galit daw mga Pilipino dahil natalo si Pacquiao kay Jeff Horn. Kaya gano'n ang nangyari, mainit ang hindi yun dahil do'n. Baka hindi nila alam na marami pong ginawa yung Australian team before that game na nagpainit ng ulo ng hindi lang ng mga basketball players, pati mga fans, yung pagtatanggal ng sticker. Sobrang dami. May mga nangyayari pang konting balyahan si Paan na galing din sa Australia. Australia plays rough. And sometimes it gets in the head. And isa pa, gusto ko lang sabihin, panoodin mo yung video. Ano bang ginawa ni Pogoy? It was a shove. Yes, it was a hard shove. But does that merit a punch? Sumuntok yung Australian. Eh, anong gusto mong gawin ng ibang mga kakampi niya na brothers ang turing yan? E di syempre, hindi niya lang maiwasan, gumante. Yun na, doon na nagsimula lahat. And I mean, I'm against that. I'm against the violence. But ang hirap kasing pigilin eh. So, hindi ko po pinagtatanggol. I'm just saying na mention mo si Pacquiao, he's like kumbaga he's like one of the biggest idols here in the Philippines in terms of sports. And then mentioning that those is criminal, 'di ba? Gumanti naman din yung Australia, no? But syempre natalo sila. Baksakan, ang lalaki baksak. I'm just saying, no? They enjoy mocking us, but yung context kasi kulang eh. And plus, I just wanted to say, sinasabi na natalo daw si Pacquiao kay Horn. Yes, officially on paper. Pero pag napanood nila yon or kung pinanood nila, alam naman nila kung sino panalo eh. Di ba? So anyway, guys, I think this will only bring motivation for the Gilas Pilipinas team when they face Australia. So parang mas yung belly natin, yung puso natin nag-aalam na mas may patunayan eh. And I think it's a good sign. We take this as positive. Kumbaga, gamitin natin itong energy na nabibuild up natin against Australia in a positive way, which means kailangan talaga pakita natin na iyakin, hindi iyakin, malamang sisigaw ang ang mga Gilas Pilipinas na iyak. Inonote ko nga yan. But again, no violence. Kailangan lang lumaban tayo. Still be rough, but no more of that. Alam naman natin ganun talaga laro ng Australia. Wala lang iyakan. Let's have the full bagay. Sila yun eh. Sali tayo pero di lang mapipigil na sumagot tayo. Kayo ano sa tingin niyo doon sa sinabi na yun? Criminal daw. Criminal yung record, yung score. Yung score ng Pacquiao Horn, man. Di ba? Let me know guys in the comment section and see you sa next video ko. Everyday, come back. Salamat po. Parang minsan dalawa pa nagagawa ko sa basketball sa Gilas Pilipinas. So thank you so much guys. Let me know in the comment section. Shoutout po sa inyo lahat. Babawi ako sa inyo. Nagmamadali lang ako. I'm headed to the airport right now. Salamat po.